dumako tayo dito sa isang video niya. Oh. Iyan ang mga butat. Sabi dito, Harry Roque, binida ang pagkapanalo sa Kongreso. Hindi ako namili ng boto. Ay, ibang klase ha, mga kababayan. Ito naman ang panoorin natin. Importante po ang eleksyon. Dahil sa pamamagitan ng eleksyon, ang taong bayan ang namimili kung sino ang mamumuno sa kanila. Correct ka dyan. Kaya laglag ang tuka ng PDP laban. Biruin nyo ha. Ang nandoon sa PDP laban, Jimmy Bondok, Ipe Salvador, si Bungo, at si Bato de la Rosa. Mukhang walang favorite ang mamamayan doon Mukhang laglag ang tuka Tama ka. Mamamayan ang mamimili sa mga yan. Ito'y kabahagi ng isang tinatawag na social contract na tayo'y papayag na mayroong mga mamumuno basta ang kondisyon ay tayong mamimili kung sino ang mga mamumuno. Pero ano ba talaga ang estado ng demokrasya sa Pilipinas? Tunay bang mademokratiko ang ating eleksyon? Well, sasabihin yan, hindi na. Alam nyo, mga kaibigan, ang malungkot, hindi po talaga tunay na demokratiko ang ating mga eleksyon. Bakit? Dahil napasukan na po ng korupsyon ang ating eleksyon. Dati pa naman, di ba? Dati pa naman. Kahit nung panahon nyo. Sino pong dapat sisihin sa korupsyon na yan? Well, tayo rin pong mga bumoboto. Ano pong ibig sabihin ko? Well, lantaran na po ngayon sa Pilipinas ang bilihan ng boto. Naalala ko, nung tumakbo ko noong 2016, ito po Pexman, namatay man ako. Uy, huwag ka magsasalita ng ganyan, baka matuluyan ka. Pexman daw po, mga kababayan. Mamatay man daw po siya. Wala pong 2 milyon ang ginastos ko para manalo bilang isang party list congressman at pang-anim po ako. Wala palang 2 milyon ang Hindi, mga kababayan, ngayon ko lang nalaman. Walang 2 milyon ang gastos. Paulo Saison, ihanda mo ang mga bata. Ako ang first nominee. Meron yung mga kaibigan natin ng 2 milyon. Maghahain tayo ng Certificate of Candidacy. Mag-isip ka. Mag-isip kayo kung ano ang party list name natin. Okay? Pwede, Butanding party list. Pwede na yon. ano ang layunin natin? Hagilapin din si Roque. Hindi po talaga ako namili ng kahit anong boto. Okay. Ang ginawa ko lang is siyempre, sasabihin mo ba yun? Mama ako sa kampanya ng isang kandidato para presidente. Umakit ako sa entablado niya at sa buong Pilipinas, ako'y nangampanya. Kaya mahigit 800,000 votes ata ang nakuha ko noon, pang-anim sa lahat ng party list. Pero ngayon po, mula nung susunod na eleksyon, napansin ko, nalantaran na ngayon ng bilihan. Sa mga probinsya, napansin ko na dumarating ang mga sample ballot, mga 1 gabi o 2 gabi bagong eleksyon. So, hindi nangyari sa panahon nyo yun? Nakasama na ang pera. At nandun na yung mga dapat piliin ng mga botante. At lantaran na po ngayon, sa ibang mga lugar, umaabot ng 8,000 pesos ang bilihan ng boto. Wait lang. Alam nyo kung bakit sinasabi ni Roque ito, mga kababayan. Alam nyo po. Kumbaga, nararamdaman niya na yung mga kasamahan niya, yung sa PDP laban, mukhang malabong manalo. So ngayon, hindi pa po nag-uumpisa ang halalan, mga kababayan, meron na silang dahilan kung bakit matalo. Kasi binili nung kalaban. Kasi binili nung administrasyon yung boto ng mga tao. Yan po yung sinasabing strategy na tipo bang hindi pa nag-uumpisa ang laban. Pero meron ka ng dahilan. Di ba? Ang totoong dahilan ng ikakatalo ng mga kasamahan mo, hindi talaga sila para sa Senado. Siyempre, 8,000 naman yon para sa mga kongresista, mayor, hanggang mga konsihal. Ito balikan natin. Sabi niya, magkano? Walang 2 milyon. Mamumuno. Pero ano ba talaga ang estado ng demokratiko ang ating eleksyon? Well, alam nyo, mga kaibigan, Yan. ang malungkot, hindi. Yung sinabi niya, yung kanya, walang 2 milyon, mga kababayan. Pero, nung kay BP Sara, isa siya sa pinakamalaki. Di ba? Isa siya sa pinakamalaking
sponsor. Mga bossing, ha? Po talaga tunay Siguro, pinipilit ni Roque, kailangan manalo si BP Sara, kailangan manalo si BP Sara. Oh, para hindi mabuksan o maimbestigahan yung mga papogo-pogo. Oh, di ba? Boss Mark, kung dati sinabi nila 8 diretso sa Inodoro, ngayon malamang padapa diretso sa Inodoro. Ako po hindi naman ako sa nagmamagaling, mga kababayan. Pero ganun po talaga ang mangyayari doon sa PDP laban, mga boss. Kaya nga po, mapansin nyo yung mga politiko, yung mga kasapi na nila dyan, nagsisialisan na. Uy, grabe si Cristina Lacuata, kababaeng tao. Bumili ng boto, hindi bumili ng boto, pero bumili ng buto. Alam ko kung paano i-pronounce yan. Sa wikang, tama ba, Bisaya? Buto. tunay na demokratiko ang ating mga eleksyon. Bakit? Dahil napasukan na po ng korupsyon ang ating eleksyon. Sagutin mo na lang, Roque, yung sinasabi ng Kongreso. Tapos tayo dyan. No? Hindi mo na kailangan yung ganito, palabas-labas sa social media. Hindi mo na kailangan humingi ng tawag dito, humingi ng tulong sa mga kaibigan mo para i-post ang iyong content. Hindi mo na kailangan ng VPN. Pagpunta mo sa Kongreso, pag sinagot mo yan, pati misis mo, makakahinga na maluwag. Pati misis mo, kailangan na lang pumunta doon para sabihin na, ganito, ito po yung dahilan kung bakit po ako pumirma dyan at kung bakit hindi ko po na background check, yung in-check na nahuli doon sa loob ng bahay namin na wanted sa Interpol. Diho ba? Mga kababayan. Sabi nitong si Argo, Harry Roque, #1 sa Senado. Go, go, girl. Go daw. Hindi nga makapag-file ng candidacy niya. Hindi nga makalabas. Paano magsesenador yan? Si Kibulo, speaking of mga kababayan, senador. Eto. Tumungo tayo dito kay Kibuloy. Di ba? Yung KOJC, nagpaparamdam na. Tatakbo! Tatakbo! Tatakbo saan? Sa loob ng kulungan. Tatakbo sa Odlo. Mga kababayan nagsasurvey. No? Tinatanong nila, sang-ayon ka bang tumakbo si Pastor Apollo Kibuloy bilang senador? Yan. Sang-ayon ka bang